Praise God. God bless morning, brethren. Kamusta na po kayo? Sino ka man, saan ka man, nasa loob ka man ng ating bansang Pilipinas o nasa labas, ang tiyak ay walang imposible sa Panginoon at tayo po ay kaya niyang abutin sa umagang ito dahil alam natin na ang mensahe ng Panginoon ang kinakailangan nating matunghayan sa umaga at sa bawat araw kung ano man po ang ating pinagkakabalahan ay sasamahan po tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan at kami ibinigyan mo na naman ng isang napakagandang umaga. At ito ay magiging ganap lamang kung sa umaga, Panginoong Diyos, ikaw ang aming uunahin. Kaya muli ay patawarin po kami kung ano man po ang nakita mong mga hindrances o kasalanan na siyang magiging hadlang upang ang biyaya at pagpapala mo sa umagang ito ay hindi namin matanggap. Patnubayan na po ang iyong abang lingkod kasama na po ng lahat ng mararating ng magandang mensahe about righteous living na dapat naming ipakita sa mga taong nakapaligid sa amin upang sila ay maniwala na kami nga ay tinawag at mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ating dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa part 4 ng ating pong tinatalakay. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ano po ang nakasulat dito? Ang sabi po ay, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit. Saan daw po ang una? Yung tinalakay natin sa pagtuturo ng katotohanan. Yung po ang number 1. Number 2 ay sa pagtatama sa maling katuruan. Yung pong correction of false teaching. At yung po nakaraan ay pagtutuwid sa likong gawain. Rebuke and reproof. At ang huli po ay about pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. It's about righteous living. Ano naman po ang silbi ng mga tatlong nauna kung hindi naman po tayo magkakaroon ng maayos na pumuhay? Kung talaga pong totoo tayo ay nadisiplina, nakinig tayo sa mga sumasaway sa atin, makikita po yun sa pagbabago ng ating buhay. Kaya po tayo ay tatalakay about righteous living. Lahat po ng tao ay subject for change and total transformation. Kaya kung tatanungin po natin ang ating sarili, kung i-rate po natin sa 1 to 10 ang ating pong pagbabago, tayo po kaya ay nasa number 9 na? Or nasa number 5? Or matagal ka ng Kristiyano ay nasa number 2 ka pa rin, kung pag po sa isang mag-aaral ay nasa road 2 pa rin. Pero tandaan po natin, mayroong naunang nahuli at may nahuling nauna. Di ba? Mayroong bago pa lamang sa Panginoon, pero nakita po natin ang pagbabago sa kanyang buhay at yung kabanalo ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay kanyang ipinakikita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pero meron naman pong matagal bago magbago. Sabi nga po ay slowly but surely. Yes, hindi po tayo magbabago ng overnight lamang. May proseso pong ginagawa ang Panginoon. Now, tingnan po natin. Ano pa po ang kalagayan ng puso ng isang tao? Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ay ito po ang ating makikita. 17 verse 9, ito po ang nakasulat. Sabi ay, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Well, ang puso po talaga ng tao ay mahirap intindihin. Yun ba? Bakit daw? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So, ito pong sinabi rito ay may katotohanan. Dahil alam po natin na simula sa pagkabata kung ano po ang nagisnan at kinalakihan at kanyang mga karnasan ay ang puso po ng tao ay laging involved at siya po ang pinagmumulan ng kung ano man ang kanyang mga gagawin. Ito man ay galit, ito man ay masamang pagnanasa, lahat po ng mga negative at positibo ay nanggagaling sa puso. Pero ang malungkot po talaga ay mas marami pong negatibo ang nanggagaling sa ating puso. Diba? At yun ang mas madalas na ginagawa. Kaya yun daw po ang buhay ng isang tao. Kaya ang puso daw po talaga ng tao ay likas na mandaraya. At sino ang nandaraya sa puso ng tao? Ang number 1 ay yung taong pinaglalagyan ng pusong yun. Pangalawa lang po ang mga nakapaligid sa atin. Yan po ang katotohanan.
Pero may remedyo pong ginawa ng Panginoon. Ang nakasulat po sa Mateo chapter 15 verse 19 ay ito po ang ating mababasa. Hallelujah. Ay ganito. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Yan po ay produkto ng isang mandarayang puso, ng isang pusong sabi ay bulok, masama pong pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Siyempre po, kapag naakit po ang ating mata, magdidikta sa ating isip, at sa ating isip ay dadaloy sa puso, at kapag po sa puso ay na-develop itong ating mga masamang hangarin, babalik po sa ating isip, at itong isip naman na magdidikta sa ating katawan, magdidikta upang gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Yan po. Kaya nga po yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po ay isang marka. Isang trademark ng isang tao ay nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. Yan. Kung ikaw po ay nagbago, dapat memorya mo po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po ay, datapwat ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, ang lahat ay lumipas na, ang lahat ay pawang bago na. Now, talakayin po natin. Ano po ang tinatawag na righteous living at ano po ang dapat mabago upang yun ay makamta natin? Number 1, wholeheartedly. Sana po ay buong puso na ang tao ay magbago. Nakasulat po sa Ezekiel chapter 11 verse 19. Ito po ang ating mababasa. Purihin ng Panginoon. 2 Timothy chapter Ezekiel 11 verse 19. Ito po. Ito po yung maganda, pakinggan ho natin. Ito. Maganda po ang sinasabi rito sa Ezekiel 11 verse 19. Sabi niya, bibigyan ko sila ng bagong puso. Maganda ho. Number 1. Number 2, bagong espiritu. Di ba? May nakalagay sa banal na kasulatan. Ang Espiritu Santo, kasama ng ating Espiritu, ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. At dapat po ang isang tunay na anak ng Diyos ay mayroong maayos at nagsisikap na mabuhay na may kabanalan. Sabi lang, ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Amen. Sige po. Kumusta po ang ating puso? Sino po ba ang nasusunod ngayon sa ating buhay? Ang puso ba po ba natin ang sarili nating mga hangaring plano, bagamat tayo po binibigyan ng Diyos ng pagkakataon o lahat ng free will ay nasa atin para pumili kung sinususundin natin. At hindi naman tayo niya imamaniobra. Pero I believe kung ang banal na Espiritu ang paghahari natin sa ating buhay at siya pong mangunguna sa ating bawat lakad at iniisip, mga pinaplano. Yan. Nakatitiyak po tayo na sabi rito, yung pusong masunurin ay talagang nasa sa atin. Yun po. Pagbabago, subject for change in total transformation. Number 1 ay wholeheartedly. Buong puso. Pangalawa, whole mind. Yan. Buong isip. Yan. Ito pong isip. Medyo talagang mahirap baguhin ito. Sa Roma, chapter 12, verse 2, ay ito po ang ating mapapakinggan. Purihin ng Diyos. Sabi ay, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yan. Alam po naman natin na ang mundong ito ay pabuti ba o pasama? Yan. Pasama po talaga. At pag po tayo ay padadala sa agos ng mundong ito, di ba? Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nito, inuutusan po tayo. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Di ba? Babaguhin daw po natin. Yung mga basura sa ating isip, isasabit na po natin sa Panginoon. Di ba? Ihingin natin ng tawad ang makasalanan, ang mga nakaimbak na hindi magaganda, alaala, karnasan. Di ba? Na nakaimbak sa ating isip. Sabi po ay, alisin daw po natin at baguhin natin. Sabi nito, pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ito po ay malinaw.
habang ang isang tao po ay hindi nagbabago ng takbo ng kanyang isip, hindi daw po niya mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Amen po. Sample ho. Kapag po ang isang mananampalataya o isang Kristiyano ay inilagay mo sa isang tungkulin or posisyon na hindi po nagkaroon ng pagbabago ng kanyang kaisipan, at ang pagbabago po ng kaisipan at puso ay magagawa lamang po yan sa pamamagitan ng talagang proseso, sa pamamagitan ng pagdidisipulo. At kapag po yun ay basta inilagay mong ganon, hindi po niya maintindihan ang kalooban ng Diyos. Anong resulta? Kung ano po ang kanyang makagagawin, yun ang kanyang maisipan. Dahil hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. Ang kalamdaman niya ay yung kalooban niya. Ako'y talented, magaling ako'y nakadesinyo dito, ito ang gagawin ko. So, anong resulta? Di ba? Ang mga paglilingkod ay ningas kugon, ang mga paglilingkod ay duplikara. Di ba? Banal, habang gumaganap ng kanyang tungkulin, yan. Paglabas ng church, iba naman ang kanyang ginagawa. Kaya rin po, ibig sabihin, yung pong pagbabago ng takbo ng ating isipan, inuutosan po tayo lahat. Ayusin po natin. Imposible naman na ikaw at ako ay hindi natin alam kung ano ang mga dapat pa nating baguhin. Yung ating mga bad habit, yung ating mga character and behavior na dapat po ay alam naman natin yun. Kaya sabi po, wholeheartedly. Number 1, at pangalawa ay whole mind. At sa Efeso chapter 4 verse 23 hanggang 24 ay ito naman po ang pinapaalala sa atin. Purihin ang Diyos. Efeso (4) 23 hanggang 24. Ito, pakinggan po natin. Sabi, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Yan, inulit na naman. Amen. At ang dapat ninyong isuot, di ba? Ibig sabihin, yung dating nakalagay nga, sinabi ko kanina, aalisin na natin yun. At magsusuot tayo ng bago. Ang sabi ay, ang dapat niyong isuot ay bagong pagkatao. Diba? Kaya nga sabi rin kanina, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Diba? Bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ibig pong sabihin, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, at yung wangis na yun ng Diyos ang nais niya na ating ibalik. Diba? Nilikhang kalarawan ng Diyos, yung kalarawan ng Diyos. At nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sino daw po ang makagawa nito? Para daw po makakita ang isang tao ay nagkaroon ng transformation sa kanyang isipan, nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. The truth shall set you free. John 8 verse 32. Amen po. Yan po ang kanyang sinasabi. Yan po ang number 1. Number 2. And number 3, in action. Yan. Ito daw po ang katunayan. Sa Kawikaan, chapter 4, 24 hanggang 25, ay ito po ang ating makita. Kapit, mga kapatid. Lahat po ay subject tayo rito. 4:25 hanggang 27. Alam niyo po, itong sasabihin ko ay, ito po ay laging ipinapaalala sa akin ng Panginoon kapag po ako ay tapos na ng devotion and prayer tuwing umaga. Yan o. Bago ako po magsimula ng iba't ibang gawain. Ang sabi po niya, verse 25, palagi sa inaharap ang pukol ng iyong tanaw. Diba? Mahirap po lumakad ng palikod-lingon, likod dito, lingon sa kaliwa, sa likod, sa kanan. Natitisod po yan. Diba? Lalo kapag po mahirap ang daan at maraming tinik, maraming bangin, maraming pagsubok ang buhay, sabi po ay, focus. Focus. Ito lang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ang tanong, ano ang iyong pinatutunguhan sa araw-araw? Dapat bang puntahan? Dapat bang iwasan? Ito ba ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin? Yung bang ating mga pinatutunguhan ng araw na dapat na natin hindi balikan ay minsan ay binibisita pa natin? Diba? Yun po, iukol daw po natin. Verse 26, sabi ay, siya sa atin ng mabuti ang landas na lalakaran. Amen. Tayo po ba ay nagsusuri? Pinaplano, pupuntahan ko yun. Pupuntahan ko ang taong yun. Ang lugar na yun. Mabuti kaya? Tama kaya? Sabi ron, kung sisiya sa atin daw po natin, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay.
Lahat po tayo ay nananalangin marahil na Lord, ngayong maghapong ito ay gabayan mo po ako, maging tahimik, payapa, Panginoong Diyos, ibalik mo po ako sa aking tahanan na ligtas at wala pong anumang sa kunang mangyayari o problema. Di ba? Naghahanap po tayo ng matiwasay. Pero ang sabi ng Panginoon, kung gusto natin ng katiwasayan, ay suriin natin yung ating mga lakad, yung ating mga pupuntahan. Kumusta po ang mga motibo na ating laman ng ating isipan? Ito, verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Amen. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Yan. Tayo po ba ay, umiiwas sa kasamaan, lumalayo sa kasamaan, or we are inviting sin, or kung saan may kasalanan. At alam natin tayo mapapariwara at posible tayong mabackslide, doon pa rin tayo pumupunta. Yung po mga gawain natin, ito po ay nakapaglayo sa kasamaan or tayo lalong napapalapit doon. So, tingnan po natin yun. Sa righteous living, ito po ay napakahalaga. Hindi ka po makakapamuhay ng maayos at magkakaroon ng pagbabagong tunay kung ikaw ay patuloy na nakikiayon sa sanlibutan at nakikiayon ka rin naman sa mga mananampalataya. So, doble kara, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat kung talaga tayo ay layuan natin sila. Decision lang yan. Pag may alok, 2 letter lang ang sagot. No. No or 5 letter. Never. Or hindi. Wag na po tayo mag-isip, ano kaya sagot ko rito? Yun. At number 4 ay unity in fellowship. Di ba? Kasama po sa righteous living ay makikita natin yung ating pong pagkipag-fellowship sa mga kapatiran at pakikiisa. Ito. Sa Pilipos chapter 2, 1 hanggang 5 ay ito po ang ating mababasa. Pilipos chapter 2, 1 to 5, sabi po ay, ating pong sasagutin po natin ang tanong. Apostol Pablo, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan sa pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. So, ibig sabihin, yun daw po ang nating maging katayuan. Kaya, sabi niya, kung ganun daw po tayo, hindi daw po dapat tayo makontento hanggang doon lang. Ang sabi, verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Kasama po yan sa righteous living. Yan. Magbukod kayo sa isang pag-ibig. At magkaisa kayo sa puso at diwa. Amen? Yun po. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad din yung maging tanyag. Yan po makayabangan. Yan. Sobrang pagmamalaki. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Maging humble po tayo. Kahit pa po anong posisyon natin, kahit sino man po tayo, ano man po ang ating tinatangkilik, ano man po ang ating hitsura. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. So, bawal po ang greed. Bawal po ang sakit. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Yan po. So, in righteous living, salamat po, nawa po ang bawat isa ay napagpala. Yan po ang number 1, ating tinalakay ay teaching the truth. Ano pa? Correcting in false teaching. 3, reproof and rebuke. And number 4, righteous living. Ang lahat pong katuruang ito ay kinasihan ng Diyos. Na dapat po nating ituro sa iba at una, ipamuhay natin sa ating mga sarili mismo. I-apply sa atin. Okay, salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, salamat po. At ginabayan mo po kami. Salamat Panginoon Diyos sa lahat ng kabutihan mo. Salamat Panginoon Diyos dahil hindi ka nagkukulang ng paalala sa amin. Saan man kami naroon, Panginoon Diyos, sa mundong ito, inaabot mo po kami ng iyong mensahe. At walang imposible para hindi mo kami marating at ibigay ang aming mga pangangailangan.
Lord, salamat po sa bawat umaga na kami ay nagkakasama-sama. Salamat, Panginoon, nawa po ang mensaheng aming tinalakay sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay makitang totoo ito sa aming buhay. Para mapatunayan, Panginoong Diyos, ng lahat ng tao nakakilala sa amin na kami nga ay lingkod mo at tunay mong tagasunod. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Muli, ang aming pasalamat at pagdakila sa iyong pangalan, Ama, ay binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hanggang sa muli po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po muli ay magkita-kita. Walang bibitaw. Hallelujah. All to God be the glory.